Nagsimula ang kwento kay Carroll Shelby, isang matapang at mahusay na race car driver, na inaalala ang kanyang tagumpay sa matinding 24 na oras na karera sa Le Mans noong 1959. Ngunit biglang, tinawag siya ng doktor, nagbabala na nasa panganib ang kanyang puso at hindi na siya maaaring makipagkarera. Hindi nababahala sa kahihinatnan ng aksyon, uminom si Shelby ng tableta, pinaandar ang kanyang kotse, at mabilis na nagmaneho sa kalsada. Samantala, sa isang maliit na pagawaan ng sasakyan, nilalaro ng batang si Peter Miles ang kanyang laruang kotse, habang ang kanyang ama, si Ken Miles, ay tumutulong sa naiinis na customer dahil ang kotse nito ay nagkaproblema. Sinubukan ni Ken na magbigay ng payo, ngunit ang galit na customer ay umalis, at nagmura pa. Sa sandaling iyon, si Molly, ang mapagmahal na asawa ni Ken, ay pumasok at nagbiro sa kanya, na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Sa malaking pabrika ng Ford, nakipag-usap si Vice President Henry Ford II sa kanyang mga manggagawa tungkol sa mayamang kasaysayan ng kumpanya at hinihimok silang mag-isip ng mga ideya para iligtas ang kanilang trabaho. Habang nakikinig ang mga manggagawa, naramdaman nila ang pressure ng sandali. Maya-maya, kinatok ni Phil Remington ang camper van ni Shelby para gisingin siya. Sa racing track, ang kotse ni Ken ay na-disqualify dahil hindi ito sumusunod sa mga patakaran. Narinig ni Shelby na nakikipagtalo si Ken sa isang opisyal ng racing at nakita niya si Dieter Voss, isang sponsor, na nanunood sa galit ni Ken. Matapos hagisan ni Ken ng wrench si Shelby sa pagkabigo, naging tensyonado ang mga bagay. Habang nagsisimula ang malaking karera, pinanood ni Shelby si Ken na nakikipagkumpetensya. Biglang kinutya ng dating karibal na si Sam Hanks ang nakaraan ni Shelby bilang isang mangangarera. Ngunit sa kabila ng mga posibilidad, nanalo si Ken sa karera, na pinahanga si Dieter. Nang gabing iyon, nag-alala si Molly nang malaman niyang nilock ng IRS ang kanilang pagawaan ng sasakyan at nangako si Ken na aayusin ito. Sa isang pagpupulong, ibinahagi ni Lila Coca ang kanyang ideya para sa Ford na pumasok sa mundo ng karera, ngunit si Henry ay may pag-aalinlangan. Alam niya na malakas ang reputasyon ng Ferrari sa pagkapanalo at kung matalo ng Ford ang Ferrari, magiging maalamat sila. Kinabukasan, naisip ni Ken ang tungkol sa pagtigil sa karera upang isalba ang kanilang pagawaan ng kotse, ngunit iginiit ni Molly na dapat siyang magpatuloy sa karera. Binisita ni Lee si Enzo Ferrari sa kanyang pabrika, umaasang makagawa ng partnership, ngunit tinanggihan siya ng Ferrari at kinutya ang Ford. Nang maglaon, nalaman ni Henry na ang Fiat ay bumili ng Ferrari, at inutusan niya si Lee na hanapin ang pinakamahusay na koponan upang bumuo ng isang mananalong sasakyang pangkarera. Nakipagkita si Lee kay Shelby para talakayin ang paggawa ng kotse para manalo sa 24 na oras na karera ng Le Mans. Nag-aalangan si Shelby ngunit binanggit niya ang talento ni Ken bilang driver. Nang gabing iyon, nilapitan ni Shelby si Ken na may matapang na plano. Kailangan nilang gumawa ng kotse sa loob lamang ng 90 araw para sa karera. Sa una, tumawa si Ken, ngunit nakumbinsi siya ni Shelby na kahit man lang pumunta sa paglulunsad ng isang bagong Mustang. Sa araw ng paglulunsad, dumating si Ken at ang kanyang anak na si Peter, nasa sabik nang makita si Shelby na kamanghamanghang naglapag ng jet. Sa talumpati ni Shelby, naging emotional si Ken at umalis kasama si Peter. Sa labas, naghihintay si Shelby at niyaya si Ken na sumakay. Si Ken ay interesado ngunit maingat, lalo na nang makita sila ni Molly. Sa paliparan, ipinakita ni Shelby ang isang malakas na racing car, ang Ford GT40 Mk1. Si Ken ang nagmaneho nito at ibinahagi ang kanyang saloobin tungkol sa pagpapaganda nito. Kinabukasan, sumakay sila ni Molly sa kotse, at pinilit siya nito na maging tapat tungkol sa kanyang nararamdaman. Sa kalaunan, inamin ni Ken nakikita siya ng malaking pera kung sasali siya sa team ni Shelby. Di nagtagal, nagsimulang magsanay si Ken kasama si Shelby, sinubukan ang mga bahagi ng GT40 at naghanda para sa karera. Gayunpaman, nagdududa si Shelby sa imahe ng karera ni Ken at nagpa siya na huwag dumalo sa karera ng Le Mans. Nakinig si Ken sa karera sa radyo, naiinis sa mga pagkakamali sa disenyo ng sasakyan. Pinanatag siya ni Molly nang makitang naiinis siya. Sa isang pulong, sinabi ni Shelby kay Henry Ford na bumibilis ang kanilang sasakyan, kahit na nahaharap sila sa mga problema. Nakuha ni Shelby ang tiwala at nasasabik si Henry sa ginagawa para sa paparating na karera.
Isang araw, sinurpresa ni Shelby si Ken sa balita na gagawin nilang muli ang GT40 ng magkasama. Gayunpaman, sa isang sandali ng galit, sinuntok ni Ken si Shelby, na humantong sa biruan na away habang nanonood si Molly. Pagkatapos, lahat sila ay uminom ng soft drinks, at ang tatlo ay nagpatuloy sa mahirap na gawain sa paglikha ng perpektong GT40, handang harapin ang Ferrari ng direkta. Habang ginagawa ni Ken ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho bilang paghahanda para sa paparating na karera, nakatanggap si Shelby ng agarang tawag mula kay Lee. Ipinaalam ni Lee kay Shelby na si Bibi, na malapit ng mamuno sa pangkat ng karera, ay gustong paalisin si Ken. Pinayuhan ni Lee si Shelby na manatiling kalmado kapag dumating si Bibi sa lugar ng trabaho kinabukasan. Habang nasa telepono pa rin si Shelby, biglang nawalan ng preno si Ken, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa kabutihang palad, lumabas si Ken mula sa pagkawasak ng hindi nasaktan at lahat ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng insidente, nakipag-usap si Ken kay Phil, na nagturo sa kanya na magdisenyo ng bagong assembly para sa kotse. Gayunpaman, may ibang ideya si Phil. Iminungkahi niya na palitan nila ang buong sistema ng pagpreno, kabilang ang mga rotor sa GT40. Si Ken, na curious, ay nagtanong kung maaari nilang palitan ang mga individual na bahagi, kung saan kinumpirma ni Phil na kaya nila. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Shelby na kontrolado na ngayon ni Bibi ang sitwasyon at pinayuhan si Ken na magtiwala sa kanya, habang naghahanda siyang magsagawa ng mapanganib na plano. Kinabukasan, dumating sina Bibi at Henry sa lugar ng trabaho. Si Bibi ay humiling ng pribadong pag-uusap kay Shelby sa kanyang opisina. Pagdating sa loob, inihayag ni Bibi na siya na ngayon ang pangkalahatang executive director ng racing program. Tumango lang si Shelby, saka lumabas ng opisina, nilock si Bibi sa loob. Sa kabila ng mga sigaw ni Bibi para humingi ng tulong, hindi siya pinansin ng lahat sa pabrika ng sasakyan at ipinagpatuloy ang kanilang plano. Samantala, inabala ni Shelby si Henry sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng pagsakay sa karera ng kotse. Pinaandar ni Shelby ang makina at nagmaneho ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang minuto, pinahinto ni Shelby ang sasakyan, at si Henry, na naging emosyonal, ay nagsimulang umiyak. Napagtanto niya na ang pagmamaneho sa karera ng kotse ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Nangangailangan ito ng kasanayan at kontrol. Sinamantala ni Shelby ang sandali upang bigyang diin na si Ken ang tanging taong may kakayahang manalo sa Le Mans race. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating si Ken nang hindi inaasahan. Nang gabing iyon, matagumpay na nakipagkasundo si Shelby kay Henry, at sa wakas ay nabigyan si Ken ng pagkakataon upang makipagkumpetensya sa programa ng karera ng Ford para sa paparating na kaganapan sa Le Mans race. Habang pinapanood ni Shelby at Phil ang pagsasanay ni Ken sa daan, inutusan ni Shelby ang mga marshal na manatiling alerto. Napansin ni Ken si Hanks at ngumisi. Biglang nasaksihan ni Ken ang pagbangga ni Hanks sa kotse ng isa pang racer, na naging sanhi ng pagsabog nito. Buti na lang at nakaiwas si Ken sa banggaan. Bumalik si Ken sa pit stop para magpakarga at magpalit ng gulong. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Shelby ang tungkol kay Hanks, na nagawang ilabas ang Mustang sa daan. Pagkatapos ng 23 oras na nakakapagod na karera sa Daytona, nagpatuloy ang kaganapan. Inanunsyo ng komentarista na si Hanks ang nangunguna sa karera, kasama si Ken na malapit sa likuran. Habang matamang nanunood si Shelby, napansin niya si Lee at iba pang mga executive ng Ford na nagdiriwang sa tagumpay ng programa ng karera. Sa isang biglaang pagsiklab ng inspirasyon, nagsulat si Shelby ng 7,000 plus Go Like Hell sa isang placard at tumungo sa gilid ng daan para ipakita ito kay Ken. Sa kabutihang palad, nakita ni Ken ang mensahe at sinunod ang payo ni Shelby. Samantala, sina Molly at Peter ay sabik na nakikinig sa radyo, na nagbo-broadcast ng update sa karera ni Ken. Habang papalapit ang karera sa pagtatapos nito, maingat na tinimingan ni Ken ang kanyang paggalaw at pinabilis ang kanyang sasakyan. Nang maabutan niya si Hank, sinigawan siya ni Ken, mabilis na nagpalit ng gear, at sinunod ang tagubilin na RPM na isinulat ni Shelby sa placard. Sa isang kapanapanabik na pagtatapos, si Ken ay unang tumawid sa linya ng pagtatapos, at nakamit ang tagumpay. Nakatanggap si Henry ng tawag sa meeting room ng Ford Motor Company, na nagkumpirma na nanalo ang Ford sa Daytona.
Nang gabing iyon, pagkatapos ipagdiwang ang tagumpay ng American team ni Shelby, gumugol si Ken ng tahimik na oras kasama ang kanyang pamilya. Maya-maya, tiningnan ni Ken si Peter, nagising pa rin at gumuguhit ng mapa. Sinamahan ni Ken si Peter sa kanyang silid at nagbahagi ng ilang mahahalagang tip sa kanyang anak. Kinabukasan, dumating si Ken sa France. Habang nagpapahinga sa St. Pierre Hotel, nagpa siyang mamasyal sa paligid ng karera. Habang naglalakad siya, narinig ni Ken ang isang pamilyar na boses at nakita niya si Shelby na nakaupo sa pit stop counter na humihigop ng inumin. Ang dalawa ay nagbahagi ng isang maikli ngunit makabuluhang pag-uusap sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang sumunod na araw ay minarkahan ang simula ng karera ng Le Mans. Nakatanggap sina Ken at Shelby ng salita na sina Scarfiotti at Bandini ang makikipagkarera para sa Ferrari. Habang tinuturuan ng komentarista ang mga magkakarera na pumila, isinuot ni Ken ang kanyang helmet at pamwesto sa panimulang linya. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula ang karera sa isang mabilis na simula. Si Ken ay tumakbo papunta sa kanyang sasakyan, pinaandar ang makina, at umalis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawalan siya ng focus dahil sa problema sa hindi pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan ng maayos, na nagpahintulot sa Bandini Ferrari na manguna. Matapos makumpleto ang isang lap, huminto si Ken sa pit stop at nagreklamo tungkol sa hindi pagsara ng pinto ng kotse ng maayos. Kinuha ni Phil ang mallet at nagawang ayusin ang pinto, na nagpapahintulot kay Ken na humabol sa karera habang si Shelby at ang koponan ng Ford ay sabik na nanunood. Sa kaginhawaan ng lahat, inanunsyo ng komentarista na nagtakda si Ken ng bagong lap record sa loob lamang ng 3 minuto. Habang patuloy na itinutulak ni Ken ang sasakyan sa limitasyon nito, ipinahayag ni Ronnie ang pag-aalala kay Shelby, na nagbabala na masyadong agresibo ang pagmamaneho ni Ken. Gayunpaman, nagpa siya si Shelby na umangkop at sumama sa diskarte ni Ken. Sa ikalawang lap, nakagawa si Ken ng isa pang bagong record. Nang maglaon, nagpahinga si Ken sa pit stop at tinalakay ang karera kasama si Shelby. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang komentarista na nagulat ng isang insidente sa turn 6, na kinasasangkutan ng Ferrari car number 20, na inalis sa karera. Nang gabing iyon, habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan, buong tapang na bumalik si Ken sa karera. Sa kabila ng mapanghamong lagay ng panahon, patuloy siyang tumatakbo, mahusay na nagmaniobra sa kotse na number 58 sa Arnage. Si Shelby, na laging mapagbantay, ay nag-click sa kanyang stopwatch upang itala ang oras ng lap ni Ken. Pagkaraan ng ilang sandali, iniulat ng komentarista na sina Ken at Bandini ay nasa isang matinding labanan laban sa mga elemento, na itinutulak ang kanilang mga sasakyan sa limitasyon habang papalapit sila sa sulok ng White House. Samantala, inutusan ni Bibi ang isang marshal na isulat ang RPM sa isang placard at ipakita ito kay Ken. Napansin ni Shelby ang pakana ni Bibi ngunit huli na para makialam. Habang sinusunod ni Ken ang mga tagubilin sa placard, biglang bumagsak ang kanyang preno, na nagbigay ng pagkakataon sa Bandini na manguna muli. Mabilis na bumalik si Ken sa pit stop para ayusin ang preno. Habang ang mga marshal ay nagtatrabaho sa mga miyembro ng kotse ng koponan ng Ferrari, ipinaalam nila sa opisyal ang nakita sa pit stop. Ipinahayag ng opisyal na labag sa mga patakaran ang pagpapalit ng sistema ng pagpepreno, na epektibong madidisqualify ang koponan ni Ken. Namagitan si Shelby para pakalmahin si Ken at nakipag-ayos sa opisyal. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kotse ng Ferrari sa pit stop, at matamang pinagmamasdan ni Ken si Scarfiotti na pumalit sa tungkulin sa pagmamaneho para sa Ferrari. Determinado na manalo, mabilis na bumalik si Ken sa kanyang sasakyan pagkatapos makita ang Scarfiotti sa daan. Sa pagsikat ng araw, nagpapatuloy ang karera. Matagumpay na nalampasan ni Ken ang Bandini ng 2 beses sa daan, na muling nangunguna. Nagtanong si Shelby tungkol sa katayuan ng Bandini at nalaman na ang Ferrari ay wala sa karera at ang lahat ng 3 Ford ay namunguna, kasama si Ken sa unahan. Pagdating ni Henry, humiling ng pabor si Bibi, na nagtatanong kung ang 3 Ford ay maaaring pumila ng magkasama para sa larawan ng makasaysayang pagtatapos. Pumayag si Henry, at ipinaabot ni Bibi ang kahilingan kay Shelby. Galit na galit, iginiit ni Shelby na tanggapin ni Bibi ang tagumpay ni Ken,
ngunit nananatiling mapilit si Bibi, na nangangatwiran na ito ang gusto ni Henry. Nag-aatubili, ipinaalam ni Shelby kay Ken na nasa kanya ang huling desisyon. Habang nasungkit ni Ken ang bagong record at nakahanda na siyang makuha ang unang pwesto, sa huli ay nagpasya siyang magdahan-dahan at maghintay para sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang sabay silang makatawid sa finish line, na lumikha ng isang di malilimutang sandali para sa Ford sa karera ng Le Mans noong 1966. Gayunpaman, sa pagkadismaya ni Ken, minanipula ni Enzo Ferrari ang kinalabasan, na idineklara ang McLaren bilang panalo sa halip na si Ken. I robbed you, Ken. Here is the clarification. Nagtatapos ang kwento hindi nagtagal pagkatapos ng Le Mans race, at lahat ay nagtipon sa labas kasama si Ken. Mayroon pa rin siyang lakas ng loob at pananabik na bumalik sa kalsada, ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumana ang preno, at nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan. Hit the van! Siya ay sumuko sa kanyang kamatayan habang nasaksihan ito ng kanyang anak kasama si Shelby. Sa lalong madaling panahon si Shelby ay lubhang naapektuhan ng pagkawala ni Ken at nahihirapan na makahanap ng isa pang mangangarera na may parehong antas ng kasanayan at determinasyon. Sa kabila ng trahedya, naging isa si Shelby sa pinakamatagumpay at kilalang taga-disenyo ng sports car sa kasaysayan, habang si Ken ay pinarangalan ng posthumously ng induction sa Motorsports Hall of Fame. Ang Ford GT40 na binuo ni na Shelby at Ken ay nanalo ng Le Mans noong 1966, 1967, 1968, at 1969. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.